Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang babaeng ito na nagngangalang Yoonjae ay isang napakatalinong doktor. Kaya niyang gawin ang mga komplikadong operasyon na hindi kayang gawin ng iba. May ina siya na laging ipinagmamalaki ang kanyang talento. Laging ang iniisip ng ina na si Yoonjae ang #1 na doktor sa Korea. Masigasig na itinuturo ng ina ang mga kapitbahay sa ospital para magpagamot kay Yoonjae, pero kunwari hindi kilala ni Yoonjae ang kanyang ina. Nahihiya si Yoonjae sa harap ng mga kasamahan, kaya agad niyang tinawagan ang ina at pinagalitan. Nang makita ito ng ina ni Yoonjae, humingi siya ng paumanhin dahil nagdulot siya ng abala. Walang imik si Yoonjae at ibinaba ang telepono. Kinabukasan, nang magpa-check up ang ina ni Yoonjae sa isang maliit na klinika, napansin ng doktor na medyo mababa ang platelet count nito. Iminungkahi ng doktor na magpatingin siya sa malaking ospital para sa masusing pagsusuri. Bago umalis ang ina ni Yoonjae, hindi niya nakalimutang ipakilala si Yoonjae sa doktor. Mayabang niyang ipinagmalaki na napakatalino ng kanyang anak. Sa simula, hindi naramdaman ng ina ni Yoonjae na kailangan niyang magpa-check up sa malaking ospital, pero matapos siyang pilitin ng kapatid ng ilang beses, dinala ng ina ni Yoonjae ang mga itlog sa malaking ospital kung saan nagtatrabaho si Yoonjae. Gusto ng ina ni Yoonjae na magpagamot din ang kanyang anak. Pagod na sagot ni Yoonjae sa ina na sobrang abala siya. Tinanong pa niya kung gusto ulit ng ina na magpakilala ng kakilala para magpa-check up. Binalaan ni Yoonjae ang ina na hindi na niya tatanggapin ang mga kakilala nito. Hindi alam ni Yoonjae na ang ina pala ang nangangailangan ng check-up. May gustong sabihin ang ina pero nag-atubili. Sa huli, hindi niya sinabi kay Yoonjae ang tungkol sa kanyang kondisyon. Nakatayo lang ang ina at pinagmasdan si Yoonjae mula sa malayo. Nang makita nitong walang oras kumain si Yoonjae at tinapay lang ang kinain, labis ang pagkabagabag ng ina. Pero hindi alam ng ina ni Yoonjae kung paano lalapit para aliwin siya, kaya tahimik na lang itong umalis. Nang dumilim na, naglakad ng mag-isa ang ina ni Yoonjae sa masikip na kalye. Sa paligid niya, masayang nag-uusap at nagtatawanan ang mga tao. Pero tahimik na tahimik ang puso ng ina ni Yoonjae. Kinamumuhian niya ang abalang idinulot niya sa anak. Sa sandaling iyon, parang nagpapaalam na siya sa mundo. At totoo nga, kinabukasan, tumawag ang tita ni Yoonjae para sabihing nag-collapse at coma ang ina nito. Agad na sumakay sa eroplano si Yoonjae para iligtas ang ina. Sa biyahe, sobrang kabado siya. Parang nakikipagkarera sa oras. Nagsimula siyang magdasal na huwag kunin ng Diyos ang ina. Pero nang dumating siya, idineklara ng doktor ang pagkamatay ng ina. Hindi matanggap ni Yoonjae ang biglaang pagpanaw ng ina. Kahit tutol ang doktor, ginawan pa rin niya ng first aid ang ina. Pero wala nang saysay. Hindi na magigising ang ina. Pag-uwi ni Yoonjae, nakita niyang nakatago pa rin ng ina ang lahat ng gamit niya noong bata pa siya. May huling bilin pa sa notebook ng ina. Mag-ingat siya palagi. Nag-isa siyang umiyak habang nakahawak sa ulo. Kinabukasan, malungkot siyang nag-jogging nang biglang mabangga ng mabilis na sasakyan ang isang luxury car. Natigilan si Yoonjae sa takot. Sa instinct ng isang doktor, agad siyang tumakbo para iligtas ang pasahero. Nasa peligro ang buhay nito. Umupo si Yoonjae sa katawan ng pasyente at mabilis na nag-CPR saka emergency surgery. Lahat ay nagmamadali at ginagawa ang lahat para iligtas ang pasyente. Biglang bumagsak ang blood pressure nito. Mabilis ang tibok ng puso ng assistant doctor sa tabi ni Yoonjae dahil takot siyang may nangyaring masama. Dahil pala ang pasyenteng nasa ospital ay ang batang tycoon ng Samsung Group ng Korea, kaya hindi sila pwedeng magkamali. Kung magiging pabaya sila, peligro ang buhay ng buong pamilya nila. Pero kalmado lang si Yoonjae. Para sa kanya, pantay-pantay lang ang lahat ng pasyente at dapat pantay-pantay ang trato sa kanila. Sa ilalim ng first aid at matatag na teknik ni Yoonjae, naligtas ang batang tycoon. Dumating ang walang kwentang hepe ng department para tanungin si Yoonjae tungkol sa kondisyon at surgical procedure. Sa harap ng media interview, inulit lang ng walang hiya nitong hepe ang eksaktong sinabi ni Yoonjae pero hindi siya binanggit. Kinuha niya ang lahat ng kredito. Nanatiling tahimik si Yoonjae. Kinabukasan, nang bisitahin ni Yoonjae ang pasyente, nakita niya ang naiwang medical waste mula sa operasyon. Kung hindi natagpuan agad, maaaring ikamatay ito. Ang operasyong ginawa sa pasyente ay gawa ng nakakainis na hepe ng department. Tinawagan ni Yoonjae para pabalikin siya para sa check-up, pero nasa bakasyon ito kaya minura niya si Yoonjae sa telepono. Sinabihan niya itong huwag gambalain ang bakasyon niya. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa operating room para mag-check up. Nang makita niyang nagkamali siya sa isang pinaka-basic na bagay, hindi pa rin niya inamin ang katotohanan dahil sa kayabangan. Biglang bumagsak ng husto ang blood pressure ng pasyente, kaya mabilis na hinawakan ni Yoonjae ang puso nito at minasahe, pero wala pa rin. Pwede sana niyang mailigtas ang pasyente, pero ngayon,
Nanonood na lang siya habang nawawalan ng tibok ang puso nito. Hindi man lang humingi ng tawad ang hepe ng department sa pasyente at anak nito. Marahan lang niyang sinabing hindi niya ito maililigtas, saka umalis, iniwan ang kahabag-habag na lola at maliit na bata. Nasaksihan ito lahat ni Unjay, kaya nagdesisyon siyang huwag nang magtago. Sinabi niya sa lola na direktang responsable ang hepe ng department sa pagkamatay ng anak nito. Nang malaman ito ng hepe ng department, labis siyang nagalit kay Unjay. Pinagalitan niya ito dahil nagsabi ng totoo sa pamilya ng pasyente. Pero para kay Unjay, dapat malaman ng pamilya ang dahilan. Nang makita ng hepe ng department na ang pagpapanatili sa babaeng ito ay magdudulot ng banta sa kanyang kinabukasan, pinatanggal niya si Unjay. Hindi lang iyon, naglabas pa siya ng atas na ipinagbabawal sa kahit anong ospital na kunin siya. Makalipas ang ilang araw, sa isang isla, desperadong tumakbo ang lolo patungo sa tanging hospital ship na makakapagligtas sa kanyang may sakit na apo. Sa pagsusuri ng doktor, natukoy na acute appendicitis ang sakit ng bata. 2 milimetro ang haba nito, kaya kailangang operahan agad. Pero dahil rudimentary lang ang medical equipment at walang professional na surgeon, hindi magagawa ang operasyon. Nag-aalala ang lolo at gustong iligtas ang apo. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong sa doktor. Biglang lumitaw si Unjay at nagsabing kaya niyang gawin ang operasyon. Ngunit nang sisimulan na niyang suriin ang bata, pinigilan siya ng isang lalaking doktor at tinanong kung sino siya. Sinabi ni Unjay na siya ang bagong surgeon sa hospital ship, kaya may karapatan siyang operahan ng bata. Sa gabay ng kapitan, pumunta si Unjay sa operating room para tingnan ang mga surgical instruments. Nagulat si Unjay sa nakita dahil napaka-primitibo ng equipment para sa operasyon. Madali siyang bumalik sa examination room. Dinala niya ang bata sa dental room at inutusan ang nurse na maghanda ng surgical instruments. Hindi makayanan ng lalaking doktor ang paghihirap ng bata. Hinila niya palabas si Unjay at madiin siyang pinagalitan. Sinabi niyang itigil na ang operasyon. Darating ang rescue plane sa loob ng 1 oras. Pero hindi niya naisip na aabutin pa ng 1 oras ang biyahe pabalik. 2 oras ang total na paghihintay. Tiyak na hindi kakayanin ng bata. Pagkasabi nito, agad naghanda si Unjay para operahan ang bata. Sa kaba ng nurse, nabasag ang tanging bote ng anesthetic. Lalong humirap ang sitwasyon. Buti na lang may reserba ang lalaking doktor. Dumating sa tamang oras ang pampamanhid. Nagsimula ang 30 minutong pagbibilang. Lahat ay nakahinga ng malalim, naghihintay ng resulta. Ito ang kauna-unahang operasyon sa hospital ship. Pagkatapos ng ilang hakbang ni Unjay, nagtagumpay siyang iligtas ang buhay ng bata. Nagdiwang ang lahat. Kinabukasan, nang unang pumunta si Unjay sa kanayunan para magturok, biglang nag-collapse ang barangay captain. Nagsimula si Unjay ng examination at natuklasang may malaking artery tumor ang pasyente. Nasa peligro ang buhay nito, kaya nagdesisyon si Unjay na operahan ito sa lugar mismo. Malaking risk ang ginawa ng babaeng doktor na si Unjay para mabigyan ng oras ang pasyente hanggang sa dumating ang rescue plane. Agad nilang kinontak ang pinakamalapit na ospital. Kailangang maayos agad ang operasyon paglapag ng eroplano. Natuklasan nilang walang kakayahan ang ospital na operahan ang pasyente dahil kritikal ang kalagayan nito. Kaya walang choice si Unjay kundi ipakita ang kanyang kakayahan. Kaya niyang isagawa ang operasyon. Biglang dumating ang hospital director at malakas na nagalit. Sino ang walang ingat na nagpaparisk sa buhay ng pasyente? Pero nang makita niyang nag-ooperate si Unjay, nabigla siya sa world-class na skills nito. Agad niyang binago ang tono at sinabing kailangan ng ospital ang mga talentong tulad niya. Sana raw ay sumali si Unjay sa ospital. Sinabi ni Unjay na hindi niya iiwan ang trabaho sa hospital ship pero pwede siyang magtrabaho tuwing weekend. Nagkasundo sila at naayos ang usapan. Pero kinabukasan, nag-set ng meeting ang direktor kay Unjay. Sinabi nitong puno na ang on-call room at hindi na siya kailangan. Wala sa mood si Unjay na makipagtalo sa direktor kaya tumayo na lang siya at umalis. Pero alam ni Unjay na hindi basta-basta nagkakaroon ng sapat na tao ang ospital. May dahilan ito. Nalaman niyang tinawagan ng direktor ang hepe ng department kagabi. Nang malaman nitong isa siyang tinanggal na doktor, nagduda ito. Kung magkakamali ulit si Unjay, mawawalan siya ng posisyon. Kaya ganun na lang siya pinaalis. Wala siyang choice kundi bumalik sa hospital ship at magpatuloy bilang anonymous doctor. Doon lang siya nakakapagpakatao. Nararamdaman niya ang kapayapaan ng buhay, ang pagmamahal at pagkilala. Isang maulap na gabi, may lalaking nagkataon na aksidente habang naglilipat ng kargamento. Ang doktor na sumaklolo ay agad na pumulot ng palakol at pinutol ang braso ng lalaki. Naguluhan ang mga tao sa paligid. Nagalit ang lalaki at agad na hinawakan si Unjay. Para sa kanya, hindi karapat-dapat maging doktor ito. Buti na lang pinigilan siya ni Dr. Kwak Hyun at ipinaliwanag na kung hindi pinutol ni Unjay ang braso, maaaring magkaroon ito ng blood clot.
Maaaring mamatay ang cells sa buong kamay at mauwi sa permanenteng kapansanan. Ngayon, kailangan lang itong i-reattach sa tamang operasyon para may chance na gumaling. Nag-alalang tinanong ng lalaki si Eunjae kung magiging useless na ang kamay niya. Maingat na ipinaliwanag ni Eunjae na kailangang maisagawa ang joint surgery sa loob ng 6 na oras para may pag-asang gumaling ito. Pero matapos tawagan ng kapitan ang first aid team sa dagat, walang sumagot sa mahabang panahon. Dahil sa masamang panahon, hindi makadaong ang hospital ship sa loob ng 6 na oras. Kaya lumapit ang kapitan kay Eunjae at hiniling na i-reattach ang nasirang braso. Pero hindi ito ang ekspertisya ni Eunjae, kaya wala siyang magawa. Ang tanging makakagawa nito ay ang hospital director. Pero kahapon lang, pinaalis si Eunjae ng direktor dahil sa masamang medical record at pinagtibay ang kanyang pagpapatalsik sa ospital. Paulit-ulit na nagmakaawa ang kapitan kay Eunjae na tawagan ang hospital director para maligtas ang lalaki. Para sa kanyang dignidad, ayaw ni Eunjae na makipag-ugnayan sa direktor. Malamig siyang umalis. Sa puntong ito, nagsimulang mabahala ang lalaki dahil kakapanganak lang ng kanyang anak at hindi pa niya ito nadadampian. Ngayong wala na siyang mga braso, nagsumamo siya kay Eunjae na iligtas siya. Ngunit nanatiling malamig si Eunjae at umalis. Ang nurse na nakikinig sa likod ay inisip na masyadong malupit at walang puso si Eunjae, pinapanood lang siyang mamatay nang hindi tinutulungan. Mabilis ding dumating si Kwak Hyun para hanapin si Eunjae. Taos puso niyang sinabi na hindi lang ito tungkol sa pagliligtas ng buhay kundi para na rin makatulong siyang makita ang sarili niyang halaga. Sa wakas, isinantabi ni Eunjae ang kanyang orgulyo. Tinawagan niya ang direktor at kalmadong ipinaliwanag ang sitwasyon, nagmakaawa para iligtas ang pasyente. Bagamat hindi maganda ang tingin ng direktor kay Eunjae, pumayag pa rin itong magsagawa ng remote surgery sa pasyente. Ito ang kauna-unahang remote guided surgery sa kasaysayan ng medisina at direkta pang pinalabas sa telebisyon. Lahat ng ito ay ginawa sa ilalim ng pagmamasid ng buong bansa. Samantala, nanonood din ang nakakainis na hepe ng department. Pareho pa rin siya, takot sa isang maliit na babae na may mataas na tsansa ng tagumpay. Patuloy niyang ininsulto si Eunjae na nagkukunwari lang at hindi magtatagumpay. Matapos ang 6 na oras ng walang tigil na paggawa, lahat ay sabik na naghihintay ng magandang resulta. Sa wakas, sa gabay ni Eunjae, dahan-dahang gumagalaw ang mga daliri ng pasyente. Sa sandaling iyon, lahat ay naluha at pumalakpak. Hanga ang lahat sa world-class na kakayahan ni Eunjae. Nakuha rin nito ang atensyon ng media. Nang tanungin ng reporter kung gusto pa rin niyang bumalik sa hepe ng department, matatag niyang sinagot, "Siyempre gusto kong bumalik. Tiyak na babalik ako sa ospital." Takot ang lahat sa manghuhula na kayang hulaan ang kapalaran ng iba. Ngunit sinabihan siya ng doktor na hindi siya mabubuhay ng higit sa 3 araw. Kaya mabilis niyang sinampal ang doktor sa pambabatikos nito. Pero agad siyang inilipat sa malaking ospital. Pinagawa ni Eunjae ang kumpletong pagsusuri. Naniniwala ang manghuhula na tama lagi ang kanyang hula, kaya hindi siya naniniwala sa doktor. Pero hindi niya nakalimutang itanong kung magkano ang gagastusin sa paggamot. Ipinaliwanag ni Eunjae na kailangan niyang pumunta ang anak nito sa ospital. Ngunit sinabi ng babae na wala siyang anak. Matapos pirmahan ang refusal of treatment form, nag-iisang umalis ang manghuhula sa ospital. Napansin ng direktor na itinuring ni Eunjae ang mga pasyente na parang sariling anak, kaya iniwan niya ang dating prejudice laban dito. Marangal niyang inanyayahan si Eunjae na bumalik sa trabaho. Kinabukasan, na-diagnose ni Eunjae ang manghuhula na may cirrhosis. Kailangan nang humarap ang guardian ng pasyente at pumayag sa operasyon para maligtas siya. Humanga ang direktor sa professionalism ni Eunjae. Kinabukasan, muli silang pumunta ni Eunjae sa bahay ng manghuhula. Hiniling nilang pumayag ito sa operasyon, ngunit ayaw pa rin maniwala sa siyensya. Iginiit nitong ayos lang siya. Nang akala ni Eunjae at Kwak Hyun na wala na silang magagawa at aalis na, biglang may naisip si Eunjae. Bumaling siya at tumakbo nang mabilis pabalik sa bahay ng manghuhula. Pero tumanggi pa rin itong pumunta sa ospital. Lumalabas na nagsisisi ang anak nito sa pagkakaroon ng ganitong ina. Bago iyon, nagkita ang dalawa. Takot na takot ang anak na makita siya ng iba at pagtawanan dahil anak siya ng manghuhula. Kaya gustong-gusto nitong i-cut off ang relasyon sa ina. Maingat na tinanong ng ina ang anak, "Nahihiya ka ba sa isang inang katulad ko?" Ngunit totoo nga iyon para sa anak. Sinabi rin nitong palagi raw kakaiba ang ginagawa ng ina. Pero hindi nagalit ang ina. Inilabas nito ang isang tumpok ng pera at ibinigay sa anak. Lumalabas na hindi talaga naniniwala ang ina na may sakit siya, gusto lang nitong maiwanan ng pera ang anak. Tulad noong bata pa ito, palagi niyang iniuuwi ang pinakamagandang bagay para sa anak. Habang hawak ang pera ng ina, lubos na naguluhan ang anak. Labis ang kanyang nararamdaman.
Nanginginig siyang umupo sa sahig at umiyak. Kinabukasan, muli siyang pumunta ni Yonjay sa bahay ng manghuhula. Masuyong ikinuwento ni Yonjay ang hindi pagkakaunawaan nila ng kanyang sariling ina. Kailangan nilang magkaroon ng panahon para sa isa't isa. Kaya hindi sila nagkita sa huling pagkakataon. Sinabi ni Yonjay na hindi sapat ang pagbibigay ng pera para mawala ang dating sama ng loob ng anak. Kahit marami siyang sinabi, tumanggi pa rin ang manghuhula sa operasyon. Si Kwak Hyun na nasa labas ay nasaksihan ang lahat. Bigla siyang nagkaroon ng ideya para mahanap ang anak ng manghuhula. Kaya sa tulong ng guro ni Kwak Hyun, nakontak nila ito agad. Natagpuan ni Yonjay ang anak at sinabing kailangan ng liver transplant ang ina para mabuhay. Samantala, nag-collapse ang ina sa bahay at dinala sa ospital. Naghanda si Yonjay para sa operasyon. Ayaw niyang mangyari ulit ang trahedya sa pagitan nila ng kanyang ina, kaya ginawa niyang lahat para pagkasunduin ang dalawa. Matapos ang transplant surgery, dahan-dahang nagkamalay ang manghuhula. Dumating ang anak sa tabi nito at pabulong na tinawag itong inay. Pagkatapos, nagyakapan ang dalawa. Kinabukasan, ang batang tycoon ng Samsung Group na iniligtas ni Yonjay ay pumunta sa ospital. Ang layunin niya ngayon ay bilhin pabalik ang ospital para ipakita ang pasasalamat kay Yonjay at nais niyang gawin itong direktor ng ospital. Subalit nang malaman ng binata na pinatanggal si Yonjay ng hepe ng department, agad siyang nagalit at tinuyan ang hepe. Dahil sa pagkahiya nito, labis ang galit ng hepe sa binata. Pero sa puntong ito, gusto pa rin nitong mapanatili ang posisyon bilang hepe ng department. Kinabukasan, isang guro na nagturo sa kabukiran sa loob ng 30 taon ay biglang nagkasakit at kailangang mahospital. Nakita siyang humahawak sa dibdib habang sumasakit ng husto. Dumating si Kwak Hyun sa tamang oras para magsagawa ng paunang pagsusuri. Buti na lang at walang malubhang problema. Ang gurong ito at ang ama ni Kwak Hyun ay matalik na magkapatid. Siya rin ang unang guro ni Kwak Hyun, kaya espesyal ang atensyong ibinigay ni Kwak Hyun dito. Nang malapit nang ma-discharge ang guro, tiningnan ni Kwak Hyun ang resulta ng routine blood test. Nang matuklasang lagpas sa standard ang platelet count, naghinala si Kwak Hyun na may hemorrhoids ang guro. Kaya pinatingin niya ito kay Yonjay na ikinamaing ng bahagya ng guro. Pagkatapos ng pagsusuri ni Yonjay, na-diagnose nito ang rectal cancer. Pero kailangan pa ng karagdagang pagsusuri bago makapagbigay ng final decision. Kailangang malaman ng guardian ng guro ang mga bagay na ito. Sa pamamagitan ni Kwak Hyun, nalaman ni Yonjay na 10 taon na ang nakalipas dahil sa rectal cancer, iniwan ng asawa ang guro. Sa kasamaang palad, wala ring anak ang guro. Desidido ang guro na gawing matagumpay ang mga batang taga-bundok balang araw. Tahimik, ordinaryo ngunit kahanga-hanga ang guro. Sa huli, nagpa-MRI pa rin si Yonjay sa guro at na-diagnose ng rectal cancer. Labis na nalungkot si Kwak Hyun nang marinig ang balitang ito. Hiniling ni Yonjay sa direktor na operahan ng guro, ngunit napakahirap ng operasyon. Kung tatanggalin ang rectal cancer, kailangang isa-isang galawin ang mga atay. Pagkatapos matanggal ang rectal cancer, isa-isang itatransplant pabalik ang mga atay sa orihinal nitong posisyon. Dagdag pa rito, nakadikit sa rectal cancer ang aorta, kaya napakahirap ng operasyon. Ang tanging may kakayahang gawin ito sa kasalukuyan ay ang nakakainis na hepe ng department sa Seoul National Hospital. Kinabukasan, nang buksan ni Yonjay ang pinto para mag-check, biglang lumitaw ang hepe ng department sa kwarto ng guro. Nagulat si Yonjay. Masayang nagkwentuhan ang hepe at ang guro. Lumalabas na unang guro rin ang hepe ang guro. Dahil sa karagdagang relasyong ito, tiyak na hindi na makikipag-away pa si Yonjay sa hepe. Sinabi rin ng hepe na ang operasyon ng guro ay pangungunahan ng kanyang team ng propesyonal na mga doktor at walang kinalaman dito si Yonjay. Hindi pa rin sumuko si Yonjay. Nais niyang kumbinsihin ang guro na siya ang mag-ooperasyon. Sa isang napakahirap na operasyong ito, kung magtatagumpay si Yonjay, makakabalik siya ng may kumpiyansa sa Seoul National Hospital. Pagkatapos, pumunta si Yonjay sa direktor. Sinabi nitong kailangang operahan ng guro pero alam nilang dalawa na napakahirap ng operasyong ito. Nakadikit sa rectal cancer ang aorta ng pasyente kaya less than 10% ang success rate ng operasyon. Hindi pa rin sumuko, pumunta si Yonjay sa guro para kumbinsihin ito. Gayunpaman, nagdesisyon ang guro na tumigil na sa operasyon. Nais nitong gamitin ang natitirang 3 buwan para gumawa ng mas makabuluhang bagay. Pagkatapos ma-discharge sa ospital, gumawa ng textbook at instructions para sa mga estudyante ang guro ng buong gabi. Sa araw, ginugol niya ang oras sa mga bata. Sa bawat araw na lumilipas, nauubos na ang oras ng guro. Sa gabay ni Kwak Hyun, nakipagkita ang guro sa kanyang amang lihim na umuwi sa bansa. Magkapatid ang dalawa. Walang nakakaalam kung bakit hindi makilala ng ama ang sariling anak na palaging nasa tabi niya.
Pero agad niyang nakilala ang matalik niyang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng 30 taon. Nagyakapan at umiyak ang dalawang lalaki. Ito na ang huling pagkikita nila sa buhay. Kinabukasan, biglang nagkasakit ang ama ni Kwak Hyun. Nabaliw ito sa paghahanap ng gamot, pagkatapos ay nagpunta ng walang sapatos sa bundok para gamutin ang puno. Biglang tumawag ang isang misteryosong numero kay Kwak Hyun. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa nursing home. Pumasok si Kwak Hyun at ang medical staff sa kagubatan para hanapin ang ama. Sumigaw siya ng pangalan ng ama. Nang lumingon si Kwak Hyun, bigla niyang nakita ang ama. Mabilis na tumakbo ang lahat. Dapat ay masaya sila sa pagkakita nito, pero natigilan sila sa eksenang nasa harapan nila. Ginagawa ng ama ni Kwak Hyun ang operasyon para tahiin ang sugat sa puno. Hindi makapaniwala si Kwak Hyun na nagawa ng ama ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Hindi niya inakalang ganito kalala ang pinsalang dulot ng digmaan sa ama. Dating napakagaling na surgeon ang ama nito, kilala sa loob at labas ng bansa. Dahil sa kahusayan ng amang doktor, nakilala ang bansa sa international market. Dahil dito, ipinadala ang ama ni Kwak Hyun sa isang bansang nasa digmaan para magsilbing field doctor. Sa patuloy na pambobomba, napakaraming nasugatan na takot siya sa mga pasyente. Hindi nagtagal, nagkaroon ng occupational injury ang ama. Pagkatapos, lihim na umuwi ang ama ni Kwak Hyun mula sa digmaan. Ang kanyang sakit ngayon ay hindi basta-basta magagamot. Hindi siya pinansin ng bansa. Sa harap ng ganitong kalubhan ng ama, labis ang kawalan ng pag-asa ni Kwak Hyun. Nag-isa siyang umiyak sa ulan. Marami pang kakaibang bagay ang nagawa ng ama. Minsan, naalala ng ama ni Kwak Hyun ang digmaan sa isipan, tinatakasan ang putok ng baril, pero sa totoo lang ay tumatakbo lang siya sa mapayapang kalye, mahigpit na nakahawak sa ulo. Sinubukan niyang kalimutan ang nakakatakot na eksena ng putukan. Sa sandaling muntik ng mabangga ng sasakyan ng ama ni Kwak Hyun, mabilis na tumakbo si Kwak Hyun para protektahan ang takot na ama gamit ang mahinang katawan. Dahil sa pangyayaring iyon, na-late si Kwak Hyun nang hanapin ang ama. Namatay ang isa pang pasyente sa ospital. Kung nakarating lang siya ng mas maaga, hindi sana nangyari ang trahedya. Dahil maraming karanasan ng ama ni Kwak Hyun, umaasa si Eun-jae na matuturuan siya nito. Nang kunin ni Eun-jae ang computer ng ama at tinanong ang password, tamang password talaga ang ibinigay nito. Nagulat si Kwak Hyun dahil birthday niya ang password. Ang sagot ng ama ay nagpatalon sa puso ng anak. Lumalabas na hindi naman talaga nakalimutan ng ama si Kwak Hyun. Minsan lang malinaw ang isip nito, minsan naman nalilito. Sa kasalukuyan, isang school bus ang nahulog sa bangin. Napakalungkot ng eksena sa lugar. Tinusok sa tiyan ang driver. Mabilis na dumating ang medical staff. Malubha ang sugat ni Dr. Eun-jae, pero sumama pa rin siya sa rescue team at nagsulat ng notes tungkol sa mga sugat ng bawat estudyante. Nakita ni Dr. Kwak Hyun na na-dislocate ang braso ni Eun-jae at hindi na ito maigagalaw. Kaya ginamit niya ang traditional Chinese medicine para maibalik sa dating ayos ang braso. Sa wakas, nagtagumpay ang rescue. Biglang napansin ng guro na may isa pang estudyanteng nasa panganib sa loob ng bus. Kaya nagmadali si Kwak Hyun hanapin ang bata. Natagpuan niya itong walang malay sa loob ng sasakyan. Mahigpit na niyakap ni Kwak Hyun ang bata para protektahan ang ulo nito. Buti na lang at tumigil ang bus at hindi na tuluyang nahulog. Binasag ni Eun-jae ang bintana ng bus at ibinigay ang first aid kit kay Kwak Hyun. Nang suriin, nahihirapang huminga ang bata. Napakahina ng paghinga nito kaya kailangang ma-intubate agad para masuportahan ang paghinga. Kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay nito. Naghahanda si Kwak Hyun na i-intubate pero biglang bumalik ang malalim na takot sa kanyang puso. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa kritikal na sandali. Dumating si Eun-jae, winasak ang takot ni Kwak Hyun. Sinabi ni Kwak Hyun na hindi pa rin niya kaya pero sa patuloy na pag-encourage ni Eun-jae, sa wakas ay nagtagumpay siyang ma-intubate. Swerte ang batang nagbalik sa normal ang vital signs. Salamat kay Eun-jae na wala ang takot ni Kwak Hyun. Bilang resulta, mabilis na umunlad ang relasyon nila. Nagsimula na ang kanilang unang date. Unang beses subukan ni Eun-jae ang halik at patuloy niyang iniisip ang pakiramdam ng halik kahapon. Mabilis na tumaas ang heart rate at blood pressure niya. Magagandang bagay ang nagsimula kahapon. Nang araw na iyon, dumating ang isang Korean-British artist sa hospital ship. Sinabi nitong gusto niyang gumuhit para sa hospital ship para maitala ang lahat ng magagandang sandali ng buhay. Pero ang totoo, siya ang ex-girlfriend ni Kwak Hyun. Malinaw na ang layunin niya sa pagpunta rito ay agawin si Kwak Hyun kay Eun-jae. Sinadya niyang magsinungaling na may leukemia siya at 6 na buwan na lang ang natitira sa buhay niya para makuha ang simpatya ni Kwak Hyun. Hinamon pa niya si Eun-jae. Sinabihan niya si Eun-jae na lumayo.
Ilang minuto lang ang nakalipas, umiiyak na nagsasabi si Ji Young kay Kwak Hyun na 6 na buwan na lang siya mabubuhay pero sa susunod na sandali ay sumasayaw na siya sa bar. Hindi inaasahang nakita ito ng kapatid ni Kwak Hyun. Kasabay nito, dumating din ang nanay ni Kwak Hyun para mahuli siya. Agad na tumawag ang nanay ni Kwak Hyun. Malakas niyang sinabi na hindi niya hahayaang maging manugang ang babaeng ito. Dahan-dahang sinabi ni Kwak Hyun na nalaman lang ni Ji Young na may leukemia siya. Ang pagpunta sa bar ay paraan niya para ma-relieve ang stress. Nang marinig iyon, napatahimik ang nanay. Kinabukasan, bumalik si Ji Young sa hospital ship at patuloy na ginulo si Kwak Hyun. Sa totoo lang, ayaw na niyang makita ito. Ang dahilan ng breakup nila ay dahil sa pagsisinungaling ni Ji Young. Nasaksihan mismo ni Kwak Hyun ang lahat. Paulit-ulit siyang nagsinungaling at nagtaksil. Pinili ni Kwak Hyun na hindi na ito tiisin, kaya nag-break sila. Ngayon biglang lumitaw ulit ito at pumunta pa sa hospital ship matapos mag-confirm ng relasyon sina Kwak Hyun at Yoonjae. Talagang hindi katanggap-tanggap ito. Ang pasyenteng Bingi at Pipi ay nahihirapang makipag-usap nang dumating sa hospital ship. Naguluhan ang lahat, pero para kay Kwak Hyun, hindi ito problema. 10 taon na ang nakalipas, natuto siya ng sign language para makapag-usap ng maayos sa mga Bingi at Pipi. Noong panahong iyon, nakilala ni Ji Young si Kwak Hyun at umibig dito. Nagustuhan niya ang pagiging seryoso ni Kwak Hyun. Nagustuhan niya ang paraan ng pag-aayos nito ng lahat ng maayos, kaya nahumaling si Ji Young sa charm ni Kwak Hyun dahil din dito siya umibig. Nakita ni Ji Young kung gaano kamahal ni Yoonjae si Kwak Hyun, kaya agad niyang pinapaalala kay Yoonjae ang posisyon nito. Sinabi rin ni Ji Young na sila ni Kwak Hyun ay engaged. Hindi makapaniwala si Yoonjae sa simula. Nagduda pa si Yoonjae sa dahilan nito. Pagkatapos makipag-usap ni Kwak Hyun sa basyente, nalaman niyang ang tunay na nangangailangan ng gamot ay ang anak nito. Di nagtagal, dinala ang anak sa hospital ship. Walang malay ito. Mabilis na ginamit ni Kwak Hyun ang sign language para tanungin ang ina tungkol sa kondisyon ng anak kung kumain o nalantad sa lason. Ang sagot ay hindi. Kaya hinubad ni Kwak Hyun ang damit ng bata at natuklasang ruptured skin tumor ang dahilan ng sepsis nito. Kailangang maoperahan agad ang bata kung hindi ay mamamatay ito sa loob ng 3 oras. Agad silang nag-schedule ng operasyon. Kinabukasan, nang tumawag ang telepono ni Ji Young, nagtago siya sa break room para sumagot. Lumalabas na peke lang pala ang leukemia niya. Lahat ay pakana niya para lamang makuha ang loob ni Kwak Hyun at iwan nito si Yoonjae para siya na lang ang alagaan nito habang buhay. Ang inosenteng si Kwak Hyun ay wala pang alam. Sa sandaling iyon, nagpapahinga si Yoonjae sa likod ni Ji Young. Malinaw niyang narinig ang bawat salita nito. Bagaman nahuli na ni Yoonjae ang kahinaan ni Ji Young, hindi niya agad ito ibinunyag. Nangako si Kwak Hyun na laging nasa tabi ni Yoonjae sa hinaharap, kaya umaasa siyang hindi siya iiwan nito. Nalaman ni Ji Young ang usapan, kaya kinabukasan ay pinuntahan niya si Yoonjae para makipag-usap. Pero hindi niya alam na ni Yoonjae ang pagtataksil niya kay Kwak Hyun. Mariin na idineklara ni Ji Young ang digmaan. Hindi natakot si Yoonjae at sinabi ang lahat ng alam niya. Labis na nagpanik si Ji Young nang marinig ito. Nagmakaawa ito kay Yoonjae na huwag sabihin kay Kwak Hyun, kung hindi ay wala na siyang mukhang ihaharap dito. Hindi naman si Yoonjae ang tipo ng taong gumagamit ng daya para manalo, kaya nangako siyang hindi sasabihin kay Kwak Hyun ang tungkol dito. Pero hindi rin naman si Yoonjae ang sobrang bait na tao. Malaki ang utang sa sugal ng ama nito, kaya humihingi ito ng pera sa kanya sa pamamagitan ng kapatid niya para mabayaran. Pagbalik sa staff dormitory, kailangan pa ring harapin ni Yoonjae si Ji Young. Walang hiya nitong sinabi sa harap ng lahat na gusto niyang matulog sa kwarto ni Yoonjae. Nagtaka ang lahat dahil marami namang kwarto. Bakit pa pipiliin ang kwarto ni Yoonjae? Una siyang pumunta sa kwarto ni Yoonjae. Nang pumasok siya, nakita niyang natutulog si Yoonjae sa malamig na sahig. Walang mainit na kama o kumot. Naramdaman ni Ji Young na hindi maganda ang sitwasyon, kaya sinabi niyang gusto niyang matulog sa kwarto ni Kwak Hyun. Sa ibabaw, sinabi ni Yoonjae na okay lang at parang wala lang sa kanya. Pero nang pumasok si Ji Young sa kwarto ni Kwak Hyun at mahigpit itong niyakap, nagsimulang magpanik si Yoonjae. Labis ang kanyang pag-aalala sa loob. Pabalik-balik siyang gustong lumabas para tingnan kung ano ang ginagawa ng dalawa. Bigla niyang naisip kung ano ba ang ginagawa niya. Totoo nga namang nakakaloko ang pag-ibig. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Kinabukasan ng umaga, hindi lumabas sina Kwak Hyun at Ji Young sa iisang kwarto. Lumalabas na tinanggihan ni Kwak Hyun si Ji Young kagabi. Tumayo ito at natulog sa kwarto ng kasamahan niyang si Jae-jol. Nabawasan ang kaba ni Yoonjae. Pagbalik sa hospital ship, galit na sinundan ni Ji Young si Kwak Hyun. Kaya tinanong ni Jae-jol kung alam ba ni Kwak Hyun na wala talagang leukemia si Ji Young. Na-realize ni Ji Young na may mali. Tanging si Yoonjae lang ang nakakaalam na wala siyang leukemia. Paano nalaman ni Jae-jol?
Kaya pumunta si Ji-young kay Yoon-jae para muling magtanong. Sinabi ni Yoon-jae na hindi niya sinabi kay Jae-jol. Ang totoo, nang aminin ni Ji-young na wala siyang leukemia, si Jae-jol ay nag-aayos ng computer sa katabing kwarto at narinig ito. Alam na lahat ni Kwak-hyun. Hindi naman siya nagalit. Mukha lang siyang naiirita at sinabing pwede nang umalis si Ji-young. Hindi niya kailangan ang kaibigang puro kasinungalingan lang ang alam. Kinabukasan, binalot si Yoon-jae ng mga tagasingil ng utang. Hindi pa rin nababayaran ang utang ng ama niya. Isang amang magsasaka ang nagdala ng anak sa bukid para magtrabaho. Malakas na sinisi ng anak ang ama na ayaw niya ng maruming trabaho. Sinadya nitong sirain ang malaking pugad ng bubuyog sa damuhan. Napalibutan ng mga bubuyog ang ama at anak kaya't napilitan silang tumakbo. Sa pagmamadali, nahulog sila sa bundok. Agad na nawalan ng malay ang ama. Isinugod ng anak ang buhay para protektahan ang ama. Nakatanggap ng tawag ang pulisya tungkol sa emergency. Agad nilang ipinaalam sa hospital ship sa karatig dagat para magsagawa ng rescue. Mabilis na dumating ang medical team at nagbigay ng emergency treatment sa pasyente. Pagbalik sa hospital ship, nagkamalay ang ama. Ang unang gusto niyang makita ay ang anak niya. Para maprotektahan ang ama, malubha ang mga sugat ng anak. Lubhang malubha na hindi na ito makapagsalita. Sa puntong ito, labis ang takot ng ama na may mangyari sa anak. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya dapat pinilit ang anak na sumama sa trabaho. Hindi makapagsalita ang anak, kaya ginamit niya ang lahat ng lakas para itaas ang nanginginig niyang kamay at sumulat sa papel. "Pa, pasensya na. Hindi ko dapat sinisisi kayo ng ganun at sana mapatawad mo ako." Sinabi niyang hindi na siya magagalit muli sa ama. Pagkatapos basahin, umiyak ang ama at pinatawad ang anak. Pinunasan ng anak ang luha sa mata ng ama gamit ang mahinang kamay. Nakatayo si Yoon-jae sa tabi nila, labis ang pagkagulat. Hindi niya maiwasang isipin ang sarili niyang ama na nakahiga pa rin sa ospital. Hindi niya kayang tratuhin ng tapat ang kanyang ama. Gusto ng ama niyang burahin ang medical records ngayon at magkunwaring walang sakit para makakuha ng insurance money na 1 hanggang 2 bilyong won. Hindi talaga papayag si Yoon-jae na gawin ito ng ama. Ang eksenang ito ay tahimik na pinagmasdan ni Kwak-hyun na nasa tabi niya. Nanatili siyang tahimik at walang imik. Paglabas ng ospital, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Yoon-jae at bigla siyang umiyak ng malakas. Umiiyak na sinabi ni Yoon-jae na palagi siyang nagpapakita ng pinakapangit na anyo. Pagkatapos ay umalis siya ng hindi lumingon. Nag-isa siyang umupo sa sulok at umiyak. Ang tanging taong makakapagligtas sa ama niya ngayon ay ang hepe ng department. Nang isang tabi ni Yoon-jae ang pride niya at lumuhod para magmakaawa, tinanggihan pa rin siya ng hepe ng department. Sunod-sunod ang pagdating ng mga pagsubok kay Yoon-jae. Dahil napakamahal ng gamutan ng ama, instant noodles lang ang kaya niyang kainin kasama ng kapatid. Umiiyak na nagmakaawa ang kapatid na kahit ano pa ang mangyari, kailangan nilang iligtas ang ama. Sabi nito, napakalungkot ng buhay ng ama nila. Kahit marami itong nagawang mali, bilang mga anak, hanggat may kakayahan sila, kailangan nilang iligtas ito. Naiintindihan ni Yoon-jae ang lahat. Kaya ng gabing iyon, tumawag siya sa mas magaling na doktor para humingi ng payo kung paano gagamutin ang ama. Sinubukan ni Yoon-jae ang maraming paraan pero wala pa ring resulta. Ang tanging pag-asa pa rin niya ay ang hepe ng department sa malaking ospital. Sa pagkakataong ito, ang hospital director na laging nagmamalasakit kay Yoon-jae ay nakipagkita sa hepe ng department at hiniling na operahan nito ang ama ni Yoon-jae. Sinabi ng direktor na bata pa ito. Hindi mahalaga kung nag-aalala man ito sa ibang bagay o hindi. Pero pagtanda nito, magiging ganito pa rin ba ang pag-iisip nito? Sa wakas, nakuha ang loob ng nakakainis na hepe ng department. Tinanong ng direktor kung ito ba talaga ang gusto nitong tahakin. Napaisip ang hepe ng department matapos marinig ito. Bumagsak ng husto ang blood pressure ng ama ni Yoon-jae sa ospital. Nagmamadali siyang sumakay ng taxi at nagdasal na sana ay ligtas ang ama. Namatay na ang ina niya dahil hindi siya nakarating ng maaga. Sinabi ng driver kay Yoon-jae na umalis na ang huling flight. Kaya tinawagan niya ang kasamahan at pinalitan siya sa pag-aalaga sa ama. Agad na tumayo si Kwak-hyun. Umiiyak na sinabi ni Yoon-jae kay Kwak-hyun sa telepono na may sakit ang ama niya at gusto niya itong iligtas. Ayaw niyang mawala ang nag-iisang ama niya. Nangako si Kwak-hyun na aalagaan ang ama nito at pinalakas ang loob niya. Gayunpaman, nagdesisyon si Yoon-jae na siya mismo ang tatanggal ng tumor sa gallbladder ng ama. Hindi lang ito isang napakahirap na operasyon, ito rin ang unang pagkakataon na isang anak ang mag-ooperasyon sa sariling ama. Laging tutol ang direktor. Tiningnan niya si Yoon-jae at naantig sa ginawa nito para sa ama, kaya pumayag siya sa operasyon at patuloy na pinalakas ang loob ni Yoon-jae. Pero naghahanda na ng damit ang ama at aalis na sa ospital.
Nagmadaling pumunta si Yunjae para tanungin kung ano ang nangyayari. Nagpasa na ng discharge application ang ama sa ospital at sa union. Hindi na ito tatanggap ng gamutan. Determinadong sinabi ni Yunjae na ililigtas niya ang ama, handa sa lahat. Ililigtas niya ito para mabuhay at mabayaran ang mga pagkakamali. Pagkatapos, umalis si Yunjae para ihanda ang lahat para sa operasyon. Sa puntong ito, napansin ng head nurse ng hospital ship na may mali. Dagdag pa, ininform ng lalaking doktor ang kalagayan ng ama ni Yunjae. Para lang kapatid na babae ang head nurse kay Yunjae. Tinanong niya kung bakit may sakit ang ama ni Yunjae pero walang bumisita. Kaya kinabukasan, pumunta ang head nurse sa ospital para hanapin si Yunjae at sinabihan ito na palaging tahimik lang na nagtitiis at sinasadya nitong hindi malaman ng mga kaibigan sa hospital ship. Labis itong ikinalungkot ng iba. Habang nagsasalita siya, lumitaw sa hallway ang mga kaibigan niyang nakasama sa laban. Sila ang pinakamalakas na suporta ni Yunjae. Yumakap ng mahinahon si Ahrim kay Yunjae. Isang napakainit na eksena. Lahat ay abalang naghahanda para sa napakahirap na operasyong ito. Nag-aagaw buhay ang ama ni Yunjae sa ospital. Nasa tabi ng ama ang kapatid at kinukwento ang magagandang plano pagkatapos ng operasyon. Pagkatapos, niyakap nito ang ama at umiyak. Nang dalhin ang ama sa operasyon, patuloy niyang pinalakas ang loob ng ate. Pero pagkatapos magsalita, napabuntong hininga siya. Ang kumpiyansang iyon ay pakitang tao lang. Tinanong ni Yunjae ang ama kung takot ba ito. Pinalakas niya ang loob nito at sinabing huwag mag-alala. Gagawin niya ang lahat. Sinabi ni Yunjae sa ama na matulog na ito. Paggising nito, tapos na ang lahat. Hinila pabalik ng ama si Yunjae at sinabing kung may mangyari man sa kanya dahil iyon sa mga problema sa kalusugan nito. Sinabihan niya itong huwag sisihin ang sarili. Handa na ang lahat. Dahan-dahang binuksan ni Yunjae ang pinto. Nakatayo sa loob ang pangunahing surgeon, ang hepe ng department na pinakiusapan niya pala. Hindi alam ni Yunjae kung bakit pumayag itong operahan ang ama nito. Habang nag-iisip si Yunjae, agad na tinanong ng hepe ng department kung sino ang nagpahintulot na pumasok ang guardian sa operating room. Sinigawan niya ito at pinalabas. Naayos din ng hepe ng department at ni Yunjae ang kanilang hidwaan. Humingi ng paumanhin ang hepe ng department sa nagawa niya at nagpasalamat sa tiwala ni Yunjae na siya ang mag-ooperasyon sa ama nito. Samantala, si Aeri mula sa lungsod ay nakikipagtalo sa kanyang matalik na kaibigan. Sa susunod na sandali, bigla siyang nakatulog ng hindi makontrol. Madali niyang nakalimutan ang kaibigan. Pagkatapos, namutla ang mukha niya at hinimatay sa mga bisig ni Kwak Hyun. Agad niyang kinarga ang pasyente at mabilis na tumakbo patungo sa hospital ship. Sinimulang suriin ni Kwak Hyun ang pasyente ng maigi pero hindi pa rin niya mahanap ang sanhi ng sakit. Biglang bumagsak ang blood pressure ng pasyente kaya kailangan niyang mag-CPR para maibalik sa normal ang tibok ng puso. Habang nag-CPR, patuloy na tumutunog ang phone ni Kwak Hyun. Tawag ito mula sa nursing home ng ama niya. Nakatuon siya sa paggamot sa pasyente kaya hindi niya napansin ang ama. Sa wakas, bumalik sa normal ang heart rate ng pasyente. Lumabas si Kwak Hyun para sagutin ang tawag at nalaman na tumakas na naman ang ama niya at nawawala. Nag-alala si Kwak Hyun sa kaligtasan ng pasyente kaya pinili niyang huwag munang hanapin ang ama at tumutok sa pag-aalaga sa pasyente. Nang bumalik siya sa hospital ship, aksidenteng narinig niyang sinabi ng kaibigan ng pasyente na mahilig itong kumain ng mga gulay mula sa bundok. Biglang na-realize ni Kwak Hyun kung bakit hindi niya sinimulan ang investigasyon mula sa pagkain. Ikinuwento ng kaibigan ang nangyari ng araw na iyon. Magkakaibigan silang tatlo mula pagkabata. Nagkataong pumunta ang pasyente sa Seoul at naging mayaman. Pagbalik, hindi na niya pinansin ang mga kaibigan at nagalitan silang dalawa. Nag-focus lang sila sa pagpitas ng mga gulay. Nakita ni Go Yun na napakalamig at walang puso ng kaibigan kaya sinimulan niya itong pagalitan. Pero hindi rin ito makatiis kaya nagsimula silang magtalo. Galit na sinabi ni Go Yun na ayaw na niyang maging kaibigan ang taong mayabang. Pagkatapos, umalis ito ng galit. Pumunta sina Go Yun at ang kaibigan para mangisda at manghuli ng hipon. Biglang nasabit ang isang paa nito sa basurang hindi alam ang pinanggalingan. Kahit anong pilit, hindi ito makalabas. Naputol din ang oxygen tank at lumubog, kaya walang choice kundi tanggalin agad ang equipment sa katawan. Nang lumutang sa ibabaw, huminto na ang paghinga nito. Nasagip si Go Yun at dinala sa cabin. Tumanggap ng distress call ang hospital ship. Nagmamadaling pumunta sina Yunjae at Kwak Hyun para magbigay ng emergency treatment. Nalulunod at nahihirapang huminga ang pasyente kaya tiningnan ito ni Yunjae, naglagay ng cardiac catheterization at endotracheal tube para matulungan ang paghinga. Pagkatapos suriin, hindi makontrol ng utak ang mga limbs ng pasyente.
Ang sanhi ay mabilis na pagbabago mula sa high pressure patungong low pressure pagkatapos masugatan. Na-diagnose ni Yunjae ito ng athenia, kaya kailangan itong dalhin agad sa hyperbaric oxygen therapy room para dahan-dahang umayos ang pressure sa katawan. Kailangan ng maingat na paggamot para unti-unting gumaling. Noong una, hindi ito makagalaw, pero nakatayo at nakalakad na ang mga limbs nito. Nagyakapan at umiyak silang dalawa. Talagang malungkot ang kapalaran ng tao. Kahapon lang, nagtatalo sila, ngayon pareho silang nasa ospital. Patuloy na pinagalitan siya ni Go Eun sa ospital. Na-realize ng pasyente ang pagkakamali at humingi ng tawad kay Go Eun. Sinabi nitong hindi siya kasing yabang ng akala ng mga tao. Sa totoo lang, nagdi-dive at nangingisda siya para kumita ng extra para sa pang-araw-araw. Hindi nagtagal pagkatapos ikasal, hiniwalayan siya ng asawa. Nang lumaki ang anak, ipinagbili nito ang bahay ng palihim, kaya walang choice kundi bumalik sa magulang. Pagkatapos marinig ito, nalungkot silang tatlo sa hirap ng bawat isa. Naayos ang hidwaan nila. Bumalik ang relasyon nila sa pinakadalisay noong bata pa sila. Pwede na silang mag-dive ng magkasama, pero sana ligtas silang makabalik sa tuwing magdi-dive. Nang araw na iyon, may grupo ng mga hampas lupa na may baril pero hindi nagnakaw ng pera. Bigla silang pumasok sa hospital ship. Kailangan nila ng surgeon para sa boss nila. Particular na hinahanap ng leader ang talented na Korean female doctor, si Yunjae. Tumayo si Kwak Hyun para protektahan ito ng walang pag-aatubili pero muntik ng mabaril. Narinig ng pulis sa baybayin ang putok ng baril pero tinanong lang nila ang kasamahan kung narinig din nila ito bago umalis. Hindi natakot si Kwak Hyun at sinabing matutulungan niya si Dr. Yunjae. Sa banta ng leader na si Kang Mo, inihanda ni Yunjae ang mga kailangang equipment para sa operasyon at mabilis na nagtungo sa rescue warehouse. Natakot ng husto si Yunjae sa nakita niya. Namutla ang mukha niya. Punong-puno ng mga bangkay ang lugar. Lumalabas na naganap lang dito ang isang transnational drug robbery. Sa gitna ng pagnanakaw, nagkaroon ng malakasang putukan sa kanila. Ang boss na nakasuot ay natamaan at nahulog sa sahig. Gustong tawagan ng tangang tauhan ang pulis at dalhin sa ospital ang boss, pero pinagalitan siya ni Kang Mo. Tiningnan ni Kang Mo ang balita tungkol sa hospital ship at malapit lang sila. Kaya sa pilitang dinala sina Yunjae at Kwak Hyun dito. Tiningnan ni Yunjae ang malubhang sugatan at nag-aagaw buhay na boss. Mabilis siyang nagsuot ng gloves para suriin ang sugat. Natuklasan niyang 2 beses itong binaril. Buti na lang at hindi tinamaan ang internal organs. Lahat ng blood pressure readings ay nasa ilalim ng 70, kaya nahihirapan itong huminga. Hiniling ni Yunjae na dalhin kaagad ang pasyente pabalik sa hospital ship para maoperahan. Sinabi ni Kang Mo na doon lang mismo pwedeng isagawa ang operasyon. Paliwanag ni Yunjae na sa maruming kapaligiran, madaling magka-impeksyon ang sugat. Dagdag pa, kulang ang pampamanhid na gamot. Bukod dito, ang malaking operasyon para tanggalin ang bala ay nangangailangan ng profesional at sapat na medical staff. Nagalit ng husto si Kang Mo nang marinig ito. Itinaas niya muli ang baril at sumigaw na dapat doon mismo isagawa ang operasyon. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Mabilis na nag-intubate si Kwak Hyun para tulungan itong huminga. Saka lang nag-stabilize ang blood pressure nito. Nakiusap si Kwak Hyun kay Kang Mo na pumayag sa pagdala ng pasyente sa hospital ship para gamutin. Pumayag ito, pero may kondisyon. Dapat mailigtas ni Yunjae ang pasyente sa loob ng 3 oras. Kung hindi, sa loob ng 1 minuto, papatayin niya ang lahat sa hospital ship. Imposibleng matapos ang ganitong malaking operasyon sa loob ng 6 na oras. Sa gitna ng matinding pressure, pumayag si Yunjae na iligtas ang pasyente. Kaya dinala pabalik sa hospital ship ang pasyente. Sa puntong ito, humarap sila sa napakaseryosong problema. Kung tinamaan ang aorta, tiyak na puputok ito. Kahit matanggal ang bala, kulang ang dugo para sa transfusion. Dahil sa sobrang pagdurugo, maaari ring magkaroon ng cardiac arrest ang pasyente. Hindi rin makakatakas ang iba sa hospital ship. Lumalaki ng lumalaki ang pressure kay Yunjae. Pinalakas ni Kwak Hyun ang loob nito at sinabing ililigtas at gagamutin nila ang pasyente. Siya na ang bahala sa ibang bagay. Pagkatapos, mahinahon niyang niyakap si Yunjae. Nagsimula ang operasyon. Kailangan munang mag-blood transfusion ang pasyente, kaya hiniling ni Kwak Hyun sa iba na mag-donate ng dugo para sa gang leader. Umiiyak na nagtanong ang nurse kung bakit kailangan nilang mag-donate para sa taong nagbabanta sa buhay nila. Totoo iyon, walang normal na taong gagawa nito. Pero sa isip ng doktor, lahat ay pasyente, maging karaniwang tao, hari o masamang tao man. Ganun pa man, nag-donate ng dugo ang mga doktor at nurse. Sa sandaling iyon, may nakita ang kapitan sa operating table, isang cellphone na pwedeng tawagan ng pulis. Pumutok ang aorta ng pasyente kaya mabilis na bumababa ang blood pressure nito.
Akala ni Kang Minho na naglalaro lang si Yunjae kaya itinutok niya ang baril sa ulo nito. Natakot at nagpanik ang lahat. Pinaliwanag ni Kwak Hyun kay Kang Minho na kung gusto nilang iligtas ang boss sa loob ng 3 oras, kailangan nilang bigyan ng sapat na oras at espasyo ang mga doktor. Kaya nagpatuloy ang operasyon. Hawak ni Jae-gu ang cellphone na pwedeng tumawag ng tulong. Naghahanap siya ng suporta mula sa labas pero nahuli siya ng mga hampaslupa at sinipa ng malakas. Hindi mahanap ng headquarters ang lokasyon ng hospital ship sa GPS kaya tinawagan nila ang pulis sa baybayin para kumpirmahin ang sitwasyon. Sa wakas, sa pagsisikap ni Yunjae, nagtagumpay ang operasyon. Inilagay nila ang boss sa stretcher at dinala palabas. Nang malapit ng huminga ng maluwag si Yunjae, biglang bantaan siya ni Kang Minho na dadalhin siya bilang hostage para makalusot ang boss sa border. Kapag nadala si Yunjae, tiyak na magiging malaking problema ito. Sa puntong ito, agad na tumayo si Kwak Hyun at sinabing marami siyang karanasan sa post-operative care. Handa siyang pamalit kay Yunjae pero sinipa siya palayo ni Kang Minho. Nakita ni Yunjae na delikado ang sitwasyon kaya mabilis niyang sinabihan si Kang Minho na huwag sasaktan si Kwak Hyun. Habang nagsasalita, inayos niya ang mga gamot at nursing equipment. Sa panahong ito, nahuli ng Coast Guard ang mga hampaslupa sa labas. Nang malaman ito ni Kang Minho, mabilis niyang isinara ang pinto. Sinamantala ni Kwak Hyun ang sandaling hindi nakatingin si Kang Minho at itinulak siya palabas ng pinto. Tumayo si Kang Minho at binaril ang salamin. Sinira ni Kang Minho ang salamin, binuksan ang pinto at pumasok. Desidido siyang tapusin ng personal sina Kwak Hyun at Yunjae. Mabilis na kumuha si Kwak Hyun ng fire extinguisher at pinagsprayan si Kang Minho. Sandaling hindi makakita ng maayos si Kang Minho. Mabilis na hinila ni Kwak Hyun palabas si Yunjae. Itinaas ni Kang Minho ang baril at binaril si Yunjae. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Kwak Hyun ang katawan para protektahan si Yunjae. Sa ganung paraan, nahulog si Kwak Hyun sa mga bisig ni Yunjae. Nahuli rin ng Coast Guard si Kang Minho. Agad na inilagay si Kwak Hyun sa ambulansya. Mahigpit na hinawakan ni Yunjae ang kamay ni Kwak Hyun at sinabihan itong magpakatatag pero nawalan ng malay si Kwak Hyun. Dinala siya sa ospital pero nasabihan na bakasyon ng surgeon kaya nagdesisyon silang ilipat siya sa Seoul National Hospital. Pero sa puntong ito, huminto na ang paghinga ni Kwak Hyun at kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay siya. Ngayon, ang tanging taong makakapagligtas kay Kwak Hyun ay si Yunjae. Pero nagamit na niya ang lahat ng lakas sa pag-o-offer sa gangster boss matapos makatakas sa kamatayan. Napagod na siya. Dagdag pa, si Kwak Hyun ang lalaking pinakamahal ni Yunjae. Tiyak na hindi makakapag-concentrate si Yunjae sa operasyon at hindi siya makakapagpakalma. Pero sa ngayon, tanging si Yunjae lang ang makakapagligtas kay Kwak Hyun. Matapos mag-isip ng mabuti, nagdesisyon siyang operahan ito. Patuloy na sumasagi sa isip niya ang magagandang alaala nila. Maraming beses nasaktan ni Yunjae si Kwak Hyun pero patuloy pa rin itong nakikinig at nagmamalasakit sa kanya. Patuloy niya itong pinupuri at pinapalakasan ng loob. Unti-unting umibig si Yunjae sa napakabait na lalaking ito. Habang nakatingin sa minamahal na nakahiga sa operating table at nasa kritikal na kondisyon, malungkot at umiyak si Yunjae. Pero kailangan niyang mag-operasyon para iligtas si Kwak Hyun. Nai-intimidate ang mga kasamahan niya kapag nakikita nila ang kalmadong Yunjae. Tunay na isa siyang henyong doktor. Maayos niyang ginagawa ang operasyon sa taong mahal niya pero hindi nila alam na kinakabahan ng husto si Yunjae at pawis na halos umiyak na siya. Pero sa kabutihang palad, dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Kwak Hyun. Hindi na napigilan ni Yunjae ang kanyang mga luha at bigla na lang siyang bumuhos ng iyak. Marahang pinunasan ni Kwak Hyun ang mga luha sa pisngi ni Yunjae. 10 araw ang lumipas. Hindi bumisita si Yunjae kay Kwak Hyun habang nasa ospital ito. Nag-isa niyang inalagaan ang ama nito. Kinabukasan pagbalik sa hospital ship, patuloy na iniiwasan ni Yunjae si Kwak Hyun. Habang nararamdaman ang tibok ng puso sa malapitan, sinabi ni Kwak Hyun na dapat silang mag-date. Hindi alam ni Yunjae ang sasabihin pagkatapos marinig iyon. Pero hindi nagtagal ang magagandang sandali. Biglang nagpasya ang gobyerno na wasakin ang hospital ship. Sumigaw sa sakit ang buntis na ina sa hospital ship. Na-diagnose ng doktor na dilated ang umbilical cord at kailangang maoperahan agad para maibalik ang sanggol. Kung hindi, mamamatay ito. Bagamat si Dr. Yunjae ay henyong surgeon, limitado lang ang kanyang espesyalisasyon. Wala siyang kaalaman sa obstetrics at gynecology. Dahil sa makapal na fog sa dagat, hindi makarating ang Coast Guard para dalhin ang pasyente sa ospital. Sa emergency na sitwasyon, doon na lang mismo sa hospital ship dapat gawin ang operasyon. Isang beses pa lang nakapag-obstetrics at gynecology surgery si Yunjae at lubhang walang magawa. Nakikita ang hirap at paghihirap ng buntis, hindi ito matiis ni Yunjae. Sa wakas,
Sa paghihikayat ni Kwak Hyun, gumawa siya ng padalos-dalos na desisyon. Kaya ininform ni Eunjae ang ina ng buntis na kailangang maoperahan agad ang pasyente. Malinaw din niyang sinabi na hindi siya obstetrician at gynecologist at hindi pa siya nakakagawa ng ganitong operasyon dati. Pero kung hindi siya kikilos agad, parehong mamamatay ang ina at anak. Maaari lang gawin ang operasyon kapag pumayag ang guardian. Pagkarinig ng balita, pumayag ang ina at humagulgol, nagmamakaawa kay Eunjae na gawin ang lahat para iligtas ang anak nito. Matapos makuha ang pahintulot, sinimulan ni Eunjae ang nakakabahalang operasyon. Matagumpay na naalis ang sanggol sa sinapupunan ng ina, pero hindi pa rin ito makahinga. Matiyagang gumamit si Kwak Hyun ng cleaning solution para alisin ang mga bara sa airway ng sanggol. Saka lang nagkaroon ng heartbeat at hininga ang sanggol. Huminga ng maluwag ang inang puno ng pag-aalala. Matagumpay na naipanganak ang sanggol sa gitna ng mainit na suporta ng lahat. Dinala rin ang ina at anak sa malaking ospital. Kinabukasan, tumawag ang police station kay Eunjae. Lumalabas na isinasakdal na siya ng babaeng pinaghirapan niyang iligtas dahil hindi naman pala siya obstetrician. Sinabi rin nitong nagdesisyon si Eunjae ng operasyon nang walang pahintulot nito na nagresulta sa premature birth. Hindi pa fully developed ang heartbeat ng sanggol kaya kailangan itong manatili sa sterile room. Malubha rin ang naging pinsala sa katawan nito. Pero ang totoo, maraming beses na ipinaliwanag ni Eunjae ang mga posibleng mangyari bago ang operasyon at may pahintulot ng guardian. Ngayon, siya ay inaakusahan ng ganito. Paulit-ulit na tinanong ng pulis kung may iba pang kasangkot. Para protektahan ang mga kasamahan sa hospital ship, sinabi ni Eunjae na siya lang ang gumawa ng lahat. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa media. Tinanong nila si Eunjae kung obstetrician ba siya at ipinilit pang manguna sa panganganak. Pagkatapos ng balita, bukod sa patuloy na pagbibigay ng libreng serbisyo ng hospital ship, inutusan ng gobyerno na pansamantalang itigil ang operasyon nito. Nagmamadaling pumunta si Eunjae sa ina at anak para makipagharap. Hindi binanggit ng ina na humingi ng pahintulot si Eunjae. Mas nangingibabaw pa ang anak na nagsabi kay Eunjae, "Kung may problema ka, kausapin mo ang lawyer ko." Biglang nasaktan at nagalit si Eunjae. Galit na galit ang mayamang tycoon chairman. Inakusahan siyang sobrang marangya ang pamumuhay kaya lumipat siya sa lumang at sirasirang bahay. Paraan lang ito para takpan ang mata ng publiko. Lahat ay para lang masiguro ang acquisition ng ospital. Pansamantalang pinatigil niya ang operasyon ng mga hospital ship na nagbibigay ng libreng gamutan sa mga tao sa kalapit na isla at iminungkahi ang remote treatment. Bawat isa sa isla ay may computer pero hindi niya naisip ang isang seryosong problema. Paano gagamitin ng matandang lampas 50 taon ang computer ng maayos? Dagdag pa, kapag nagagamot ang pasyente, kailangang tingnan, pakinggan at tanungin ng doktor. Ang tunay na layunin ng tycoon chairman ay makapagbenta ng maraming computer equipment para kumita ng malaki. Para sa propaganda, itinutok nila ang kamera sa matanda. Ipinakita ang step-by-step na proseso at inedit ang video para magmukhang bihasa ang matanda sa pakikipag-ugnayan sa doktor. Nagulat si Kwak Hyun nang makita ito. Talagang katawa-tawa na biglang nawalan ng internet ang lahat ng computer nang itigil ang pagtanggap ng pasyente ng hospital train. Nagtipon ang lahat ng pasyente sa maliit na klinik ng nursing home. Sa kasagsagan, hindi kayang tanggapin ang lahat ng pasyente ng sabay-sabay kaya tinawag nila si Kwak Hyun para humingi ng tulong. Mabilis na dumating si Kwak Hyun at ang kanyang team. Una nilang kinontact ang remote therapist pero kailangan din magpahinga ng mga doktor kaya kailangang maghintay hanggang online ito. Matapos ang maraming tanong, kailangan pa rin nilang pumunta sa ospital para sa general examination para malaman ang sanhi. Kung ganito ang sistema, biglang magkakasakit at kailangang maghintay ng online na doktor, matagal nang namatay ang pasyente. Alam din ng treating doctor na hindi makatuwiran ang remote treatment method na ito. Pero nagagalit lang sila ng tahimik at hindi makapagsalita. Ang sanhi ng buong pangyayaring ito ay ang paggamot ni Eunjae sa ina at anak sa hospital ship. Kahapon, ipinaliwanag ni Eunjae sa guardian na hindi siya obstetrician. Pumayag naman ang guardian sa operasyon. Hindi inaasahan, kumuha sila ng abogado para isakdal si Eunjae. Aksidenteng nalaman ni Eunjae na ang abogadong kinukuha nila ay labor lawyer pala. Bakit kaya involved ang labor lawyer sa medical dispute? Lumalabas na legal advisor pala ito ng kumpanya ng tycoon chairman. Mag-i-invest siya sa ospital ng direktor para gawin itong malaking hospital na makakatanggap ng mas maraming pasyente at kikita ng malaki. Sa pagkahumaling sa pera, bigla na lang pinatanggal ng direktor si Eunjae sa ospital. Tumingin ang direktor sa bagong master plan ng malaking ospital at nag-isip ng malalim. Nagsisi rin siya sa pagkawala ng magaling at talented na doktor tulad ni Eunjae. Kasabay nito, iniisip din niya ang kinabukasan ng malaking ospital. Matapos pag-isipang mabuti, dinala niya ang signed contract para makipagkita sa tycoon chairman.
Ipinahayag niya ang desisyong itigil ang malaking hospital construction project na pinunduhan ng chairman. Nagbanta ang chairman na wala ng pangalawang pagkakataon. Sandaling nagdalawang isip ang direktor bago lumabas ng pinto. Sa puntong ito, pinunit niya ang kontrata at ipinukol sa hangin. Sinigawan ng may sakit na babae ang asawa dahil sa pag-resign nito, pagkatapos ay biglang nagsuka ng dugo at hinimatay. Hindi niya matandaan ang pangalan niya. Tumigil ang memorya niya, 30 taon na ang nakalilipas. Ang initial diagnosis ay acute liver failure. May pinsala rin sa ibang internal organs. Unti-unting inaayos ni Dr. Yunjae ang angkop na medical staff para gamutin ang pasyente. Biglang lumitaw ang direktor at pinagalitan si Yunjae. Sinabi nitong pinatanggal na si Yunjae. Hindi na siya doktor sa ospital kaya walang karapatang manguna sa paggamot. Ang dahilan, sangkot si Yunjae sa medical dispute lawsuit. Patuloy siyang inaakusahan. Pinatanggal siya ng direktor dahil takot siyang maapektuhan ng ospital. Humihingi ng tawad si Yunjae sa kapitan dahil hindi niya mailigtas ang asawa nito. Tinawagan siya ng head nurse para sabihing liver failure ang pasyente at kailangan ng transplant. Ipinabatid ng kapalit na doktor ang test results. Maximum na 3 araw lang ang natitirang buhay ng pasyente at 30% lang ang success rate ng transplant. Alam ng kapitan na kritikal ang kalagayan ng asawa. Hindi siya makapaniwalang ang babaeng nanakit sa kanya kahapon ay hindi na mabubuhay ng higit sa 3 araw. Biglang nangisay ang pasyente at naglabasan ang bula sa bibig. Agad na tinurukan ng doktor ng sedatives ang pasyente. Sintomas ito ng liver failure na nagpapakitang hindi na ito magtatagal. Habang nakatingin sa miserable na kalagayan ng asawa, nag-isang umupo sa sulok ang kapitan. Sa mga nakaraang taon, marami siyang pagkukulang sa pamilya. Ang hospital ship lang ang nasa isip niya. Itinuring niyang pamilya ang lahat ng pasyente. Ngayon, hirap na siyang mapanatili ang hospital ship. May iwan na siya ng asawa. Nakinig ng tahimik ang head nurse sa mga hinaing niya. Sa loob ng 30 taon, marami na siyang nailigtas na buhay at pamilya. Kaya sinabi ng head nurse na pareho sila ng blood type ng asawa ng kapitan. Handang mag-donate ng parte ng atay nito at nagbiro pa na wala siyang ibang maibibigay kundi atay. Muling isinuot ni Yunjae ang puti at asul niyang coat at pumunta sa direktor. Nagmakaawa itong pahintulutang operahan ng pasyente pero tumanggi pa rin ang direktor. Sa hospital room, patuloy na tinatanong ng kapitan kung susuko na ba si Yunjae. Hindi makasagot si Yunjae. Biglang lumitaw ang direktor at sinabing hindi siya dapat sumuko. Inutusan niyang iligtas ni Yunjae ang asawa ng kapitan. Natuwa ang lahat sa balitang ito. Lumalabas na kagabi pa, matapos ang mahabang pag-iisip, nagdesisyon ang direktor na harapin ang mga pagsubok kasama ang lahat. Habang nakahiga sa operating table, binigyan ng thumbs up ni head nurse si Yunjae para pataasin ang loob nito. Nagtagumpay ang operasyon. Tiniyak ni Yunjae sa kapitan at mga anak na mabubuhay pa ng 30 taon ang kanilang ina. Sa kabilang banda, inanunsyo ng gobyerno sa media na i-recall ang hospital ship na nagbibigay ng libreng gamutan. Nakatingin na lang ang lahat habang papalayo ang hospital ship. Puno sila ng pagsisisi. Ito ang pinakatanyag na paraan ng pagsagip sa premature babies. Hinubad ni Kwak Hyun ang kanyang shirt at marahang inakap ang maliit na sanggol. Ang malaking puso ay nagbigay buhay sa maliit na puso. Dumating ang ina at nagsisi nang makita ang eksena. Nagtanong ito kung pwedeng palitan si Dr. Kwak Hyun. Sinabi ng doktor na nasa sterile room pa ang bata. At dahil may sipon ang ina, maaaring makasama ang virus sa sanggol. Labis na nalungkot ang ina. Una, bilang ina, hindi siya makalapit sa anak sa oras na kailangan siya nito. Pangalawa, nagsisi siya. Kahapon, isinakdal niya sina Yunjae at Kwak Hyun. Nasuspindi rin ang hospital ship. Gayunpaman, hindi sumuko si Kwak Hyun sa pagliligtas ng bata dahil sa pagkakamali nito. Sa halip, malaki ang naitulong niya para patuloy na mabuhay ang bata at maramdaman ang kagandahan ng mundo. Habang naiisip ito, biglang bumuhos ang pagsisisi at guilt ng ina. Humagulgol siya sa iyak. Tinanong niya ang doktor kung may iba pang problema ang apo. Sinabi ng doktor na malusog ang paglaki ng bata. Pagkatapos magsalita ng doktor, nagyakapan at umiyak ang ina at anak. Paglabas ng hospital room, inilapag ng ina ang isang pares ng sapatos para sa anak. Sinabi nitong masasaktan ang puso ng bata. Nasasaktan din ang puso ng ina para sa anak. Nang marinig iyon, lalong humagulgol sa iyak ang anak at hindi na napigilan ang sarili. Mahigpit na hinawakan ng maliit na kamay ng bata si Yunjae. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Ngunit biglang pumasok ang ina at nagalit. Sino ang nagpahintulot sa masamang babaeng doktor na hawakan ang aking anak? Sinabi ng katabing doktor na hindi kasalanan ni Yunjae. Dagdag pa, doktor si Yunjae at may karapatan siyang suriin at hawakan ang mga pasyente. Mabilis na pinaawat ni Yunjae ang doktor. Yumuko siya at humingi ng paumanlin bago umalis.
Pumunta si Yunjae sa chairman ng conglomerate at nagmakaawang bawiin ang hospital acquisition documents. Pero minura siya ng chairman dahil sa pagiging naive at pagsasayang ng pagkakataong kumita. Pero bilang doktor, ang gusto lang ni Yunjae ay iligtas ang mga buhay at tulungan ang mga pasyente. Naalala ni Yunjae ang aksidente ng anak ng chairman sa suburb. Kung hindi siya dumating noon at libreng nagligtas, matagal nang patay ang anak ng chairman. Sandaling nagdalawang isip ang chairman saka sinabing wala namang magagawa si Yunjae para baguhin ang mundo. Doon nagtapos ang usapan. Samantala, nasuspinde ng gobyerno ang hospital ship. Ang 3 kapitan ay nagtungo sa opisina at kinulong ang alkalde sa loob pero nakatakas ito ng palihim pagkatapos ng trabaho. Mabilis na naganap ang paglilitis kay Yunjae. Nakasalalay dito ang karera niya bilang doktor at ang kinabukasan ng hospital ship. Habang patuloy na inaakusahan ng ina at anak si Yunjae sa mga gawa-gawang kasalanan, biglang nagbago ang isip ng ina at anak. Sinabi nilang hindi nila kinuha ang abogadong ito. Lahat ito ay utos ng tycoon chairman. Nailantad sa publiko ang masasamang gawain ng chairman para kumita. Nang makita niyang delikado ang sitwasyon, nagmaskara siya at mabilis na tumakas. Nahuli rin ang alkalde na nakipagsabwatan sa chairman. Sa wakas, naibalik sa normal na operasyon ang hospital ship. Sa dulo ng pelikula, bumalik ang lahat sa tahimik nilang buhay. Patuloy namang naglakbay si Yunjae bilang doktor upang magligtas ng mga buhay.